Problema ng ilang magulang at estudyante ang pantustos sa matrikula at iba pang bayarin sa kolehiyo. Pero alam niyo bang maaari kayong dumulog sa ilang ahensya ng gobyerno para sa educational loan? Narito ang report. Walang pagsidlan ng tuwa si Charles Katipunan nang magtapos siyang valedictorian kamakailan sa Batasan National High School. Anak ng isang taxi driver, nakatira lamang sa garahe si Charles at ang kanyang mga kapatid. Pero ang tuwa na naramdaman sa graduation, napalitan ng lungkot. Naabutan namin nag-e-enroll sa Polytechnic University of the Philippines o PUP si Charles. Problemado ang kanyang ama dahil kulang ang kanyang kinikita para maipasok si Charles sa kursong kanyang nais. Accountancy o engineering ang gusto sana ni Charles. Pero dahil kulang ang pera pang matrikula at allowance, napilitan ng bata na kagatin ang alok ng isang organisasyon na sasagutin ang kanyang tuition kung kukuha siya ng kursong nutrisyon. Okay lang po siguro sa simula kung hindi pansarili nating interes. Ang mahalaga po siguro makapagtapos po tayo para di lang po para sa atin, para sa magulang po natin. Hindi nag-iisa si Charles sa libu-libong estudyanteng nangangailangan ng tulong pinansyal, pero may pwede pa namang lapitan. Ang SSS, 7 billion pesos daw ang inilaang budget para sa kanilang educational loan. Mula 15,000 pesos, 20,000 pesos na ang ibibigay na loan kada semester. Di kailangan bayaran agad ang utang, payable ito 1 taon pagkatapos pa ng graduation. At kung dati tanging mga miyembro lamang ng 3 taon ang pwedeng umutang, ngayon kahit 1 taon pa lang nagbabayad, makaka-avail na ng educational loan. We now qualify whichever yung salary bracket na mayroon sila. Basta importante din na kung matagal na siyang miyembro ng SSS at nakapag-loan din siya ng salary loan o kaya housing loan, kailangan din naman na current siya sa mga loans na yon. Ang CHED, meron namang Study Now, Pay Later program. 15,000 pesos kada semester at ang utang, babayaran lamang 2 taon pagkatapos makakuha ng trabaho. Para sa taong ito, 8 million pesos ang pondo para sa mahigit 500 slots. Kailangan mapatunayan na mahirap ang estudyante at mataas ang grado nito noong high school. Ang problema ng CHED, simula 1999 hanggang kasalukuyan halos walang nagbabayad na estudyante kahit nagtapos na sila sa kolehiyo. 12% lamang ang repayment rate nila at ngayon may 217 million pesos pang utang na hindi nababayaran. Bakit sinasabi yung mga ano ba yung reason for loan defaults? Yun nga, unemployment, walang trabaho. And then, kung meron man, low income. Batid ng pamilya Katipunan na hindi biro ang gastusin sa kolehiyo. Pero sayang naman daw ang talino ng bata kung di nila ito pagsisikapan. Siguro pangutang, para lang may raos yung kanyang mapa-enroll lang siya. Tulad sa akin, isa taxi driver, ako lang naghahanap buhay sa amin. Wala sila magkakapatid. Kaya naghahanap ako ng maka-sponsor sa kanya ng pag-aaral.